At nakaakyat na kami ng mga gamit. Maulan na umaga. Yun yung bangkero natin, parang walang hangover ngayon. Walang agay. Kaya tayo maya maya. Okay. Subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo. At diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At arte, mahirap man ang Sige, hariya mo na. Gusto yan. Okay. Start tayo dito. Prepare ng gamit. Bihis tayo, bihis. At para makababa na. Dumating kami ng alas 10:06. Tanghali na naman. Okay. Start na tayo. Gamit ko na shafting kay Bro Dave. Yun o. Kasi sira yung flapper ng shaft ng ano ko. Shafting ko. Medyo mahaba ng konti. Pero ayos lang to. Okay. Ito na si Bro Dave. Baka na kami. Woo! Ito sa nababa na bahura, medyo malabo ang visibility. Nagload na ako ng rubber dito at nakailang beses na rin kami nagdrop ni Bro Dave pero napakalabo ng ilalim. Lumipat kami ng ibang bahura at ito na yung sumunod na pagdrop ko dito. Target na isda dito sa may crack na ito, isang grouper na mailap. Nakailang beses ko nang hinahunt ang isda na to pero hindi ko talaga mayari. This time may kunting current. At sa bungangan ng crack na ito maraming maliliit na isda. Napansin ko na ang grouper sa malayo pa lang at sinugod ko na kagad at ito ang nangyari. Labulabog na naman ang mga maliliit na isda kaya hindi ko na naman nayari mga lods. Dumiretso na rin ako sa paglapat at may napansin ako na bluefin tribali at island tribali sa unahan. Dito ay nagbubbles na nga ako at gumawa ng tunog para mapalapit sila pero hindi ako pinansin at nagtuloy-tuloy. Nang maharangan ng bahura, agad akong sumugod dito. Tinuduhan ko ng langoy para maabutan ko nga ang dalawang isda. At ayun na nga sila mga lods. Nakalapit pa rin ako dito. Pero ang dalawang isda ay walang planong lumapit sa akin. Kaya sumugod na naman ako dito para matira ko na kagad. Natagalan na kasi tayo sa ilalim kaya minadali ko na mga lods. At ito ay nayari natin. Unang isda sa araw na ito, isang bluefin tribali kagad. Napakagandang buhay naman at panalong panalo.
Ayaw mo lumapit. Unang isda natin ito mga lods. Alas 11:15 na. Ilang minuto rin ang lumipas, hindi na nakadagdag pa ng sumunod na isda, kaya akyat muna tayo ng bangka at tanghali na. Kain muna tayo mga lods. Aya! Ha! Bunda. Parang alas 11:42. Kain muna kain. Parusin. Saya kita. Natuloy ito idol. Tinanggal yung bubong kasi yung pan. Let's go. That's it. Nang makababa ng bangka, check muna ng angkla si Bro Dave. Kailangan iayos, medyo may current kasi mga lods, at para may angat agad ng bangkero natin. At habang nasa ilalim si Bro Dave, prepare naman ako ng spare gun. Kailangan ng i-load ang rubber para naka-ready na. Sakali man na may magpakita na pwedeng maging target, makakatira tayo kaagad. Sa nababaan na bahura, malayo ang linangoy. Halos 1 oras ang lumipas bago pa ako may napansin dito, isang malaking bluefin trevally dito sa may malaking crack na may tagusang bato. Napansin na kagad ako ng isda bago pa ako nakalapit, kaya mas lalo kong binilisan. Pero huli pa rin ako dito mga lods, napakabilis ng langoy ng isda. Tuloy pa rin ako sa paghabol at sa bandang huli nakabawi rin tayo dito. Umikot na lang ang bluefin, dead end na kasi, kaya nabigyan tayo ng pagkakataon para makatira. Magandang patama ang naibigay ko sa bluefin trevally na ito, kaya kahit anong palagpa ng isda, sigurado nang masisecure. Kaya panalo mga lods. Unang isda sa hapon na ito. Bawi na tayo dito mga lods sa haba ng nilangoy. Thank you Lord.
Hi, Dave. Baba, sa baba. Nang maiakyat ang bluefin tree sa bangka, eto na ang sumunod kong pagsisid sa bahurang ito. Nagbakasakali ako dito na may nakasilong man lang na pwedeng matira. Medyo may kalaliman nga pala ang bahurang ito, kaya nagmasid ako dito sa paligid. Wala akong napansin na pwede nating maging target nang mapalingon ako dahil may naaninag ako. Isang grouper na nakatingala na pala sa akin kanina pa. Kaya dito dahan-dahan akong pumihit at isinabay ang spear gun. Hindi mapansin ang isda sa kamera dahil nakasilong sa may nakausling bahura na yan. At nang sakto na nga, gumalaw na ako dito para sumugod. Umaatras ang grouper mga lods, kaya nahirapan akong punteryahin. Hindi ko tinamaan. Sayang naman nun, mga 3 kilohin na rin sana yon mga lods. Grouper sana. Sumunod na kaganapan sa ilalim. Nag-off na ako ng camera dahil paahon na sana ako nang may magpakita sa malayong distansya. Kaya dali-dali akong nag-on ng camera para makunan ko pa ng video ang isda na to. 2 golden dot trevally at itong pinakamalaki ang napakabilis lumapit. Nagpaiwan yung maliit. Napababa man ng kaunti ang patama pero hinayaan ko lang. Ang plano ko na talaga dito kapag makabalik sa surface, tatawagin ko si Bro Dave para mayari pa ang isa na isda na naandyan lang paikot-ikot. Hi, si Dave! Hi, si Dave! Si Dave! Wala! Isarok pa! Hindi ibabo. Asa na kaya yung isa? Ilang segundo lang din ang lumipas, nandiyan na si Bro Dave at itinuro ko sa kanya kung nasaan yung isa pa at agad itong nag-drop. May lap na ang isa pang golden dot trevally kaya hindi nalapitan ni Bro Dave at kumaripas na papalayo. Sayang at hindi nayari, malaki-laki na rin sana yung isa na yon. Hey, puminalawon? Ha? Puminalawon? Maun naman. Nag-ibabaw pa nun eh. Nag-ibabaw, nag-aaral din sa may pins ko. Kaya na nagranito na saro.
kaya sa saro. Mauna. Sa tagpong ito, nakabawi naman si Bro Dave nang marating namin ang bahura sa may bandang taas. Hiwalay na bahura ito mga lods. Tribali. At dito kami maghahunt ni Bro Dave. Pero nakaisang tribali na siya bago pa ako nakalapit at nakatapat sa bahura. Suno? Ha? Tulo. Tuto naman ang pangurang na bumuti. Sige sa taka. Habang lumalangoy sa ibabaw at nagpapaanod sa mahinang current, nagpakita ang kawan ng isda na to. Napakaraming brasi tribali sa napakababaw. Hindi ako agad nakapagkalabit ng trigger dito dahil napakalilikot ng isda at baka hindi lang ako tumama. Nagantay ako ng tamang tiyempo at unti-unti akong lumulubog dahil sa bigat ng tingga sa aking katawan. Pero muli na namang nataranta ang spear gun ko dito, kaya hindi agad ako nakatira. Na di ko na ginalaw ang spear gun, nantay ko na lang na tumapat ang isda sa dulo ng shafting para makatira ko. Nakabawas pa rin ang isa sa grupo nila at hindi na ako namili pa ng mas malaki. Isa lang ay panalo na. At pagkatapos nga niyan mga lods, nawala na ang grupo na yan at hindi ko na nakita. Hirap mamili. Nakado tayo tumama pag mamili tayo na sa... Ay, si Dave! Ay, si Dave! Hali dyan! Hali dyan! Ito kasi sumisa dyan! Mamusa pa sila dyan! Nang maanod ulit sa sumunod na bahura, nadatnan ko na naman si Bro Dave na may nahatak na naman na tribali. Nauna na pala siya dito at nakayari na. Pero ako ay dumiretso dito sa pag-ilalim mga lods at susubukan ko baka may natira pa at makayari din tayo. May kalaliman ng bahura na ito mga lods, dito kami palagi naghahunt. Sa previous video ko, dito napakaraming tribali talaga ang nayayari. Mga giant tribali pang iba. Sa pinakababa ng napakalaking crack na ito, maraming sneaky unicorn. Malalaki na rin yan mga lods. Pero hindi naman yan ang target natin sa mga oras na to. At dumiretso ako sa paglapat dito. Nagmasid sa paligid at baka may dadaan pa na tribali. Tumingin din sa bandang likuran at baka doon manggagaling ang isda, pero wala akong napansin mga lods na papalapit bukod sa maraming sneaky unicorn at iba't ibang uri ng isda na maliliit. Lipat kita naman Cebu. Lipat tayo sa unar. Alas 2:10. Alas 2:10. Pang-apat na tribali na to. Sakat na si Rabo boy. Sakat na si Rabo. Pang-apat na tribali na yun. Tako, iluya na ako. Ito yung kanina. Niluya ka naman. Pahinga luwi. Ah, kita mo na. Pahinga konti. At medyo malakas ang current. Malalaki na. Lagi 1 kilo na yan. Ang tataba.
Kakapal. Grabe taba. Panalo. Hintay ka konti. At manat ulit mamaya. Ulit tayo. Pababa pa. Alas 2:25. Time set. Dito ulit kami bumaba kung saan ko nakita yung napakaraming tribali kanina at magpapaanod ulit sa agos. Pero nakailang drop na rin sa mga dinaanang bahura at wala akong nayari na isda hanggang sa mapadpad ulit dito kung saan may mga malalaking snake unicorn. Dito ulit ako sumubok na mag-drop at ganun din si Bro Dave. Walang ibang isda na nagpakita bukod sa mga snake unicorn kaya namitas na tayo dito para hindi sayang ang pag-ilalim. Ano ka mo? Saya kita. Sumunod na pagsisid dito sa bahurang nababaan. May mga base drummer sa baba or ilak kaya dumiretso ako dito sa may pinakababa. Dito sana ay mag-aabang ako ng mga dumadaan na ilak at baka sakali lang na makatira tayo. Total hapon naman na at walang pili-pili na basta't may lumapit titirahin natin. Pero habang nag-aantay ng target na ilak, may naaninag ako sa bandang unahan. Dalawang isda na malaki, Longnose Emperor at Bluefin Tribali. Napakalayo nga lang ng distansya kaya zoom in muna natin. Ayun sila mga lods at malalaki na. Hindi nga lang ako napapansin ng dalawang isda kaya wala itong pakialam. Natatagalan na tayo dito sa ilalim mga lods, kaya ahon muna. Bago pa naiyon ang camera, nakalapat na ako sa bahura. May unicorn kasi sa bandang unahan at ito ang pinapalapit ko. Tatlong blue spine unicorn at mayroon talagang mas malaki. Ito yung punteriya natin mga lods. Hindi ko na isinunod ang spear gun sa isda dahil alam kong babalik naman ito dahil yung dalawang kasama ay nandito lang mismo sa may tapat. Ganun nga ang nangyari mga lods kaya inantay ko pa rin dito ng ilang segundo. Hanggang sa mapansin ko nga na sumusugod na papalapit kaya sinabayan ko na at tinutukan. Agad kong tinira ang isda mga lods at tinamaan. Blue spine unicorn or surahan. Napakataba na nito mga lods. Panalo.
Pabalik na ako ng bangka nang madaanan ko ang bahurang ito. Maraming base drummer o ilak na nandito kaya sinubukan kong lumapat at palapitin sila. Ilang segundo rin simula nang makalapat. Naandyan na ang grupo. Na di muna ako nag-apura dito dahil ang lilikot ng mga isda na to at hindi natin mapupuntirya ng maayos. Muli ay ilang segundo ulit ang inantay ko. At ito na ang tamang pagkakataon. May dalawang base drummer na papadaan sa mas malapit. Kaya nang tumapat sa dulo ng shafting, agad kong kinalabitan ng isda. Hindi ko nga lang nahatak agad ang line. Kaya ayun, isinuot ng isda sa batuhan. At hindi natin mahatak. Kaya babalikan pa natin mamaya. At eto na nga ang pag-retrieve natin sa base drummer or ilak. Tipid na ako dito sa battery dahil palubat na ang camera ko mga lods. At eto na retrieve na natin ang isda, kaya panalo pa rin. Nakadalawang isda pa rin tayo sa huling baba na ito sa hapon. Ay, saro. Start na tayo ng shoutout dito mga lods. Unahin na natin to si Michael Morales at sa Morales family ng Baybay Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout na rin kay Jubin Silos at sa Silos family ng Binangunan Rizal. Shoutout po. Shoutout na rin kay Rinan Ligas, always watching from Saudi Arabia sa Riyadh. Shoutout dyan sa iyo lods. Shoutout din sa iyo Idi Muradas at sa iyong bayaw na rin kay Jojo dyan sa Candelaria ng San Miguel Milaor Kamsur. Shoutout. Shoutout na rin pala sa Dison family ng Barangay Tinupan Rapu-Rapu Albay. Pa-shoutout nga pala ni Mangguryo 21 dyan sa mga taga Hernani, always watching from Dubai. Thank you po. From Cagayan de Oro naman, Tony sa Arinas, shoutout po sa iyo dyan. Shoutout ko din naman ang Mitra family ng Rosario Cavite. Shoutout po. Shoutout na rin kay Nestor de la Rosa, always watching from Aba, Saudi Arabia. Armando Soberdes ng Imus Cavite, shoutout sa iyo dyan lods. Shoutout naman sa mag-asawa kay Felix at Nora Lungkop ng Pinagtuluyan, Norsagaray, Bulacan. Always watching from Santa Cruz, Davao del Sur. Shoutout sa iyo Nelson Borja. Ganun na rin kay Rodolfo Cantoria ng Bagong Baryo, Caloocan City, shoutout sa iyo. Shoutout naman kay Ma'am Luz Bimindamas. Shoutout din naman sa Disudido family ng St. Gregory Village, Cainta Rizal. At shoutout ko din naman to si Richard Gobres. Shoutout sa iyo Lods. Leopoldo Orsal ng Quezon City at sa kanyang asawa na si Marilu. Shoutout po sa inyong dalawa. At ganoon na rin kay Ami Frine, may Lisa Fer, Fernando Jr. Shoutout po. Shoutout na rin sa iyo Idol Ding Aquino ng Antipolo City. Irene Diaz at sa kanyang asawa na si Tis Diaz. Shoutout sa inyo Lods. Shoutout nga pala sa aking mga utol kay Christian Dolpina, kay Albert Dolpina, kay Jeric Dolpina na naandyan sa malayo. Ingat kayo palagi. Shoutout sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo Lods Anika Pedraza at sa iyong family dyan sa Jaro Leyte. Shoutout. Shoutout din sa iyo Idol Wilfredo Macaraig dyan sa Calicanto, Batangas City. Shoutout ko na rin pala si Idol Richard Abijo. At ganoon na rin dito kay Ligar Relaxing Sound dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa iyo Lods. Shoutout naman kay Ali Punos, always watching from Zamboanga. Maraming salamat mga Lods
Sana'y huwag kayong magsawa at laging panoorin ang mga ginagawa kong adventure. Mag-iingat po kayo palagi. God bless all. Tatlong tribali kay Bro Dave. Size 2 lang naman. 1/3. Latan. Yan, maybe. Dapat. Danoy. Chris Parias. Grouper. Kilos. Ito tayo ng giro. Sobra 2 kilos. Dos mo lang ako. Ba't ang diretso na si Pusa Bolay? Ito na yung kinita ng 4 na tribali. Ayan o. 2-4, 36. Ayan o. Kay Bro Dave, 3195. Aldo. Pwede na.